Sa pusod ng mapanglaw na gubat, nakagapos ang isang madirigma, di dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa pagtataksil. Akala ni Florante ay pinagtaksilan siya ng kasintahang si Laura at ipinagpalit sa isang puno. Oh, Laura, aking sinisinta. Bakit mo yun nagawa? Bakit mo hinayaan manaig ang kasamaan kaysa ang kabutihan? Paalam, karya ng Albania. Narinig ni Aladdin ang panahoy ni Florante. Nakita niya ang dalawang tigre na handang silain ng pinaka. Anong boses iyon? Saan mo naman galing? Pagkatapos niyang mapatumba ang mga tigre, agad niyang tinulungan si Florante. Dinala niya ito sa lugar na walang nakakaalam. Teka lang, parang nakita na kita noon ka. Sino ka? Teka lang, paano ko lang sa'yo? Simula pagkabata, lumaki na ako sa Kahariang Albania bilang anak ni Haring Prisio at Prinsesa Floresca. At ako ay pinadala sa paaralang Atenas upang doon mag-aral. At doon ko nakilala si Adolfo na isang taksil. Kaya napunta ako dito. Kahit makaiba tayo ng reliyon at nabuwan, hindi yun sapat na dahilan upang kita tulungan. Salamat sa iyo, Aladdin. Binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay at makabalik sa Kahariang Albania. Dinala si Florante ng ama niya si Don Priscillo kay Haring Linceo. Natanggap ng hari ang sulat mula sa Crotona na sinakop ng mga Moro. Inatasan si Florante na maging general upang palayain ang bayan iyon. Florante, kailangan mong pumulungan ang hukbong makapagpapalaya sa Crotona. Opo, Malari. Handa ko na po paglingkuran ang ating kaharian at ating pamilya. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kasama mo ako sa bawat laban. Salamat kay Aladdin. Hindi ako makakaabot ito kung wala siya. Sumuko na kayo, Florante! Ang Crotona ay nasa ilalim na ng aming kapangyarihan! Ito ay para sa Albania, para sa Crotona, para sa aking ina at bayan. Hindi kayo magtatagumpay, Florante. Ipapabagsak namin ng Albania! Ang Crotona ay malaya na sa takot at pananakop. Ba't merong namumuuno sa aking damdamin na merong masamang nangyari sa Kahariang Albania? Kaibigan, ngayon ko to ay tila walang dahilan. Tila may kakaibang katahimikan sa kapitan. At minsan, mas nakakatakot pa ang katahimikan kaysa sa digma. Anak, may pinakatid na niyam sa'yo galing sa isang sundalo sa Albania. Lingid sa kaalaman ni Florante, si Adolfo na dating kaibigan at kapwa mag-aaral ay naghasik na ng kasamaan. Sa pamamagitan ng panininglang at pag-angkin sa kapangyarihan, ibinagsak niya si Duque Brisillo at hinawa ang trono. Ilan ang makahadlang sa aking pag-aari. Ang talino at lakas ng Florante ay wala lang saysay.
dahil ako na ang hari ng Albania at ang katotohanan ay pwede lamang balutin ng may kapangyarihan. Ganito pala ang kantipal ng katapatan at sakripisyo. Ako ang nag-aalay ng dugo at lakas para sa karang Albania. Ngayon tinuturing na taksil. Laura, panglaw ng aking puso. Pinaniwalaan mo rin bang kasinungalingan ito? Kung ito man ang aking katapusan, bigyan mo naman ako ng lakas upang lumaban sa wakas. Florante! Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sulat na iyong natanggap ay kasinungalingan ni Adolfo. Pinilit niya akong sundin ang iyang kagustuhan. Ngunit ang puso ko'y kailanman hindi tumiwalag sa iyo. Laura, ito ay magbibigay kahit lagwag sa iyong kalooban. Samantala, nakatanggap si Menandro ng lihim na sulat tungkol sa ginawang pagtataksil ni Adolfo kay Haring Linceo. Hindi siya nag-aksaya ng sandali at agad na bumalik sa Albania upang itama ang maling naganap. Hindi ako papayag na manaig at kasinungalingan at kasamaan. Bakit ako nandito? Sa pagbabalik ng kapayapaan, kinasal sina Florante at Laura, gayon din sina Aladdin at Ang Fiorella. pag-ibig natin ay limang sakripisyo at ang pusong tapat ay hindi kailanman. Ang kapangyarihan ay walang halaga kung walang katarungan. Ang tunay na lakas ng isang kapangyarihan ay nasa katapatan, pag-ibig at pagkakaisa ng mamamayan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, napatunayan natin ang pag-ibig at tiwala ay mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan at inggit. At sa huli, sa gitna ng dilim at pagtataksil na naialiwanag ng katotohanan, patunay na ang kabutihan, gaano man katagal subukin, ay laging mananaig.